Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay i-share ko sa inyo guys kung ano-ano nga ba ang requirements ngayong napapanahon na po ngayong January ay renewal na naman po ng ating mga business permit. So ito guys is para sa may mga negosyo. So ano nga ba yung madalas na requirements? Dito po sa aming lugar mga kasari, meron po kaming 5 requirements. At itong 5 requirements na to, sobrang dali lang kuhanin. At kung mape-prepare mo to lahat, sobrang easy na lang na mag-renew ng business permit. So ang renewal ng business permit namin guys dito sa aming barangay is naka-schedule siya ng January 29. So medyo matagal pa, mga ilang araw pa. Kasi ngayon guys, ang date ngayon ay 17, January 17. So for today's video mga kasari, ayan, mag-umpisa na tayo, share natin kung ano nga ba yung mga requirements. So meron pong 5 requirements dito. Una na po, DTI. Pangalawa is Barangay Business Permit. Third is Cedula, yung babayaran mo din sa barangay. Pang-apat is yung tax declaration. Pang-lima is yung tax receipt. So, saan nga ba nakukuha yung mga requirements na aking sinabi at magkano yung mga babayaran doon? So, unahin ko na mga kasari yung sa DTI. Meron na kasi ako ditong 3 requirements na okay na. 2 na lang yung kulang ko at ready na akong mag-renew ng business permit. So, yung 2 yun, kukunin ko siya siguro mga 3 or 2 days before akong mag-renew ng business permit para medyo bago pa. Kasi dito lang naman yan sa barangay namin kukuhanin. Sobrang bilis lang, hindi magtatagal ng 1 hour ay makukuha na natin siya. So, wait lang guys, meron lang bibili. So, ang unang requirements po mga kasari na meron ako dito is DTI. Itong DTI ko po mga kasari ay nag-expired po siya ngayong 2025. Kaya nag-renew po ako ng bagong DTI at ayan, andito na po yung bago nating DTI. Ang ano kasi nito guys, kada 5 years. So, yung bago nating DTI, ma-expired siya ng January 3, 2030. So, 5 years po yung validity nitong DTI po natin. So, ang pinagbayaran ko lamang po dito mga kasari ay 230 pesos dito sa ating DTI. At ang kailangan po nito hindi yung original, Xerox copy or photocopy lang po na 3 kopya. Yun, 3 Xerox copy nito ang kailangan. So, itong original sa atin na to. Tapos guys, next na requirements is yung ito kabibigay lang nitong kapatid ko, ng kapatid ko kanina. Kasi sa munisipyo siya nagtatrabaho. So, siya na yung nag-asikaso nito, nagbayad ng amilyar. Syempre, taon-taon kailangan yan kasi requirements natin yan. So, ito yung ating tax declaration of real property. So, tax dec. Ayan. So, eto guys, ipapapotocopy lang to ng 3 kopya at ayun, yun na yung requirements. Tapos, third na requirements is yung tax receipt. So, eto na yung babayaran din sa munisipyo, buwis. Yan, kailangan yan na requirements. So, mura lang naman, 300 plus lang yung ano dito at mag-share na lang ako dito guys ng, dito kasi guys, bawat dito sa isang buong compound, ito lang yung, ito lang, iisa lang yung amilyar. Hindi pa siya bukod-bukod. Kaya, konti lang yung share ko kasi lahat naman yan magbibigay. Medyo malaki pa nga yung share natin ang daming bahay dito. So, ayun. Ito na yung pinagbayaran. Ewan ko kung kailan to binayaran. Siguro kahapon. Ayan. Kahapon nga. So, ito mga kasari, 3 kopya din yung kailangan nito. Wait lang guys, may tao ulit. So, pasensya na mga kasari at pahinto-hinto yung vlog natin. So, 3 requirements na yun napakita ko sa inyo na meron na ako ngayon. So, meron akong envelope dito, brown envelope na nakalagay. Business Permit 2025. So, dito ko talaga ilalagay yung mga requirements at nandito po siya lahat. So, meron akong DTI, tax declaration, at tax receipt. So, ang wala ko na lang ay Barangay Business Permit. Sa barangay po yun nakukuha at Cedula.
So, siguro dito pagbabayaran ko kulang-kulang 600. Kaya, mako-compute nyo na lahat-lahat mga kasari, yung gastos pa lamang natin sa requirements. Iba pa yung pagbabayaran natin doon sa munisipyo, doon sa may covered court, kasi doon lagi ginaganap yung renewal ng business permit. Taon-taon, one-stop shop na po siya, pipila ka na lang ng pipila, kaya less hassle na po sa mga magre-renew talaga ng business permit. So, ayun po mga kasari, ulitin po natin yung 5 requirements. DTI, tax receipt, tax declaration, nabubulol pa ako, cedula, tsaka barangay business permit. So, yan po yung 5 requirements na sobrang dali lang pong kuhanin. At kapag nakuha nyo na po yan lahat, hindi po kayo talaga magtatagal doon sa bayaran. Wag lang talagang mahaba ang pila. So, ang pinaka-technique po dyan is aagahan po natin yung punta para maaga din po tayong makauwi. So, nung nagpunta po dito yung taga-munisipyo, nagbibigay sila, nag-aabot ng mga requirements, yung papel na napakita ko nung nakaraan. Nagtanong ako sa kanila kung magtataas ba ang renewal ng business permit ngayong taon. So, sabi naman po ay wala naman daw pagtataas, kaya ayun. So, sana nga, kung magtataas man siya, sana sobrang liit lang. Kasi ngayon, yung pera natin is talagang sakto lang. Magdadala lang tayo ulit ng extra money kasi hindi natin alam, 'di ba mga kasari, baka may extra pa tayong pagbabayaran. So, ayun po. Ready na tayo sa renewal ng business permit. Nung nakaraang taon guys, ayan medyo dumilim, nung 2024, medyo maaga noon mga January 6 yata ako nag-renew. Yun kasi yung schedule ng barangay namin. Pero ngayon, January 29 ang renewal ng business permit. So, yun lamang po mga kasari yung 5 requirements na kailangan para sa renewal ng business permit ngayong 2025. So, dito lang po yan sa amin. Ewan ko po sa ibang lugar kung meron pang karagdagan na requirements. Bye guys!